Yo, andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi, fuck you. Okay, papanoorin natin ngayon, isa buhay semifinals, laban nila Ban versus Lipcram. Si Ban, galing siya sa controversial na panalo nung laban nila ni Cripply. Dami nagsabi si Cripply daw dapat panalo doon. Tapos si Lipcram naman, ngayon lang siya lalaban ng hindi niya katropa. No? Una niya nakalaban sa isa buhay, round 1 si Aubrey. Tapos round 2 si K-Ram, parehas niyang tropa. So ngayon lang siya magbubuhos ng talagang pangbakbakan na sulatan dito sa isa buhay. So huwag natin patagalin pa. Let's go! Naging hindi ako kung paano para sa deserve na. Random 12, andito pa rin natin buong taon at syempre ngayong gabi, flip top, mag-ihay tayo lahat para sa huling laban at para sa sarili nyo. MCs na bumubuo ng liga, syempre buong flip top staff, mga kahapon pa andito para mag-set up para sa event na to, lahat ng mga suppliers natin online, syempre Polo, shoutouts Linya, shoutouts RX Pan, shoutouts sa Lapu-Lapu City, represent para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Ban. 6-0 pala to si Ban dito sa flip top. Solid. Real jokes sa Black. Portahan nyo. City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Lipcram. Truth pero Nanalo ng coin toss si Lipcram. Nanalo ng coin toss si Ban. Pinili niya mauna si Lipcram. Tigdalawang minuto dapat. Pitong hurado natin. Isa boy. Tournament semifinals to. Pakinggan natin, unang banat, Buelta Balentong 12, Lipcram. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi niyo na best crowd tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung ka-rival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko pero ticket to papuntang finals. Flip top game! Napanood ko yung laban yun ni Cripply. Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan. Patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elibs Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Okay, round 1 ni Lipcram. Na medyo expected na yung yung i-angle niya kay Ban, yung controversial niyang pagkapanalo kay Cripply. Nasa home court niya siya. Tapos parang hindi dapat siya yung nanalo doon. Ito kagad yung inumpisa ni Lipcram kagad doon. Tapos yung tinira niya rin yung trabaho ni Ban, yung fruit vendor na laging iniinsulto sa kanya. Tapos ano pa ba narinig ko? Yun, minention niya si Kilan. Ni-reference niya si Kilan dun sa mangga. Tapos yung dahilan nga, isa sa mga dahilan kung ba't nanalo si Ban dahil sa mga judging na ganun, kagaya nung ginawa ni Kilan, yung pakat daw, yung video, di niya kasi alam kung sino yung unang bumanat, kaya pakat. Hindi lang masyado naglanding yung part na yun, yung pakat. So medyo rito si Lipcram, doon niya kagad inumpisa ang round niya. Rick! Alam namin na may something yung nangyari recently. Awit! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapaktapakan.
Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na si J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sak maestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni, yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya Gandang silip nun. Yung ganong angle ni Lipcram. Yung si Van nagpapaawa pag nandiyan siya sa Manila, tapos si Lipcram na pag dumadayo sa mga probinsya, dinudurog niya yung mga MCs dun. Lakas nun. Sa pabalik natin. ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni, yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung secret na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Para sa akin, sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay Cripply, ba't kaharap mahina? Dapat si Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumombo ng marami. Fuck that shit! Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Sunod-sunod din dito yung punches ni Lipcram. May mga lang na hindi siguro masyado nakaka-relate yung crowd. Yung ano yung mga narinig ko? Na nakaka-relate naman, Mike Tyson, tas Tyson Fury. Tas yung punches ko brand new, hindi second hand. Medyo gamit lang yung iba. Like yung veteran, better run. Parang narinig ko na yon. Tapos, ano pa ba mga sinabi niya rito? Ito yung linya sinabi na pakinggan ulit natin. Niya, iba si Juggernaut. Kung tingin Minamani, tas Juggernaut. Ewan ko kung dahil lang may nut sa dulo, kaya niya nag-aamit si Juggernaut sa comparison na yon. upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Ganda ng ender din ni Lipcram dito. Champion ka ng di sadya, yun yung linya lagi ni Ban. Sadyang di ka magcha-champion. Inaanagram niya, no? Okay, round 1 ni Lipcram. Medyo lang yung simula. Hindi lang ganun ka lakas yung naging intro niya. Tapos expected na rin kasi yung angle about sa pagkapanalo ni Ban kay Cripply. Then dinamay niya rin yung mga judging ni Killan, MP3. Maganda, yung pinaka nagustuhan ko yung silip niya dun sa pag si Ban yung nagpapaawa. Tapos pag si Lipcram yung dumadayo nga sa mga probinsya, dinudurog niya sila. J-Black, Sak Maestro. Tapos kinall out niya rin dito yung dapat si Apex na lang daw kasi siya yung tunay na ban dito sa liga. Ganda rin nun. And then itong dulo, yung sunod-sunod na suntok niya. Wala lang super solid na haymaker kagaya nung naging ender niya. Ganda nung ender ni Lipcram dito. Panoorin natin round 1 ni Ban. We're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate. Tessa? Yo! Tangina! Chit! Masyado kang malikot! Hinamon pa si Apex tapos di naman sumipot.
Tangina. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Arang bano ka sa liriko. Hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round on game? Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao, napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power, at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Kasi ano bang meron dyan kay Lipcram? Kengkoy, Kupal, Attitude na Salty, Line Map, Style Map, Marichu at Aubrey. Marichu at Aubrey, sila yung mga female MCs na laging kasama ni Lipcram dun sa mga videos niya, no? Hindi ko alam kung nasa isang bahay lang sila, pero yun. Palaging kasama niya sa bahay. Itong maoy palaban, pinagsabay yung matataba na baka baboy mo naman. Andyan din sila yun nasa video sa baba. Si Marichu yata ito na yung puti na hoodie. Tapos si Aubrey na naka-block dun sa sa may kaliwa. Putang ina, brining house niya. Matapos niya mapagtripan. Tapos nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin content lang. Usus forbida, you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer. Yun, yung tinalo niya nga si Cripply. Yung na ngayon sa social media, no? Si Cripply, influencer. Sikat na yung mga kada post. Ito lang yung maganda pag expected mo na yung i-angle sa'yo. Pwede mo na, nagmumukha siyang, may balik ka na kagad kasi nga alam mo na yun yung atake ni Lipcram eh. So na-address niya rin agad yung pagkapanalo niya kay Cripply. Yun nga, nagamit niya na agad as weapon yung wala ngang sa kanya. Lahat ng boto na or prediction na kay Lipcram na. Tapos ano pa ba? Yun, yung huli niya sinabi dito, yung about sa Last ko nilaglag ay social media influencer. ayun parang may narinig din ako yung sinabi niya ang labo parang liga ni Kenzer. Si Kenzer battle MC rin yun. Hindi lang masyadong yung reference na yun kasi siguro hindi naman lahat kilala si Kenzer, 'di ba? Hindi rin alam na yung liga niya, hindi rin ganun kasikat. So yung reference niya lang doon yung parang hindi masyadong nakarelate lahat. Ikaw! Bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kayram, tangina! May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Luto ko laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Emzite, kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Emzite, ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lipcram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views, ng review ni Pistol Jonas at Shernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Featuring the fingertip rep. Ganda rin nun, yung dahil nga sa pagkapanalo niya, kumbaga natulungan niya pa yung 3Gs or mga grupo ni Lipcram dito sa mga battle review na views. Tapos kasi sumasayaw rin to si Ban sa stage eh. So kaya niya nasabi na binuhay niya yung legacy ni Lil Jon kasi si Lil Jon yung battle MC na 3GS din na namatay dati. Mahilig din yung sumayaw pagkada battle. Around grip boost plus grip technology. A grip so advanced it gives you the Bilang veterano, yan ni Lil Jon. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event kahit may bayad naman siya.
Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? Eh may down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Tayo na. Ganda rin nun. Yun nga, yung issue dati ni Lipcam kay Looney, yung hindi niya sinipot sa Apex dun sa laban nila. Tapos nag-down payment, binayaran na raw siya ng down payment. Tapos inano niya pa, finlex niya pa kay GL nung laban ni Lipcam at GL na tawag daw ng tawag sa kanya yung mga old gods na hinahamon ni GL. Ayun, pino-point out lang ni Ban na parang hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa, no? Yung parang kasabihan ni Smaglas. So, ayun, yun lang, parang ina-address niya na anong gusto mo, okay lang magnakaw, kaya siya tinatawagan ng time na yun. Sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na mema kaso nung tinapat ng haring araw, nasilaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan na rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero, masaksiyan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang Muzan sa haring araw takot. Parang Muzan. Si Muzan sa sa Demon Slayer na anime, siya yung yung Demon King or yung pinakakalaban nila ng demonyo. Pag yung kahinaan niya lang is yung araw nga. Hindi siya pwedeng lumabas ng may araw kasi masusunog siya. Yung goal ni Muzan is maghanap nung flower, nakalimutan ko yung tawag, lily. Basta blue lily ba yun? Nakalimutan ko na. Pero yun yung goal ni Muzan, yung makahanap ng flower na yun. Kasi yun yung parang ingredient para makalabas siya sa araw. Yun lang yung kahinaan niya kasi. So yun, nire-relate niya yung araw, haring araw, Apex kay Lipcram na takot nga si Lipcram kaya di siya sumipot. Kaya itong buwang parang Muzan sa haring araw takot. Kaya nagtataka ako kung ba't nag-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lip? Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa sun god ni ka. Sun God Nika, ito yung 5th gear ni Luffy. Ang ganda rin na na-relate niya sa pagiging fruit vendor niya. Yung prutas nga. Kasi sa One Piece may ganun yung mga devil fruit. So yun nga, siya raw si Luffy, flexible sa bawat tira. Tapos yung kung nakaligtas si Apex, ay si Lipcram kay Apex, dahil hindi niya sinipot si Haring Araw, hindi raw siya makakaligtas kay Sun God Nika. Yun yung 5th gear ni Luffy. Parang si Nika, siya yung Sun God dun sa One Piece world. So yun, pa ba? Ganda, parehas maganda ender nila dito. May time, maganda rin na nauna si Lipcram nakatulong kay Ban. Kasi parang nakontra niya rin agad yung mga ibang angle ni Lipcram. Like yun nga, yung na-address niya kagad yung pagkapanalo niya kay Cripply. Lahat ng prediction daw na kay Lipcram, ganyan. Tapos natulungan niya pa yung 3GS. Tapos ano pa ba narinig ko kay Ban? Yun, yung Sun God Nika, lakas din nun. Tapos, ano pa ba? Parehas sila medyo dikit lang tong round 1. Kay Lipcram, nagustuhan ko rin yung mga jokes lamang si Lipcram dito para sa akin. Si Ban, yung angle niya, para sa akin mas lumamang kaysa kay Lipcram. Kasi kay Lipcram medyo gamit na angle. Yung pagiging ni Ban, yung Bisaya niya, ganyan, minamak niya. And gano'n naman talaga style ni Lipcram. Para sa akin, dikit tong round 1, pero bigay ko to kay Ban. Mas natripan ko yung para sa akin, mas naging effective lang yung mga bars ni Ban dahil nga na-address niya yung mga sinasabi ni Lipcram. Lalo na yung kay Apex, yun nga. Kay Apex daw dapat daw si Lipcram kalaban niya na lang si Apex kasi siya yung tunay na Ban ng liga, pero si Ban
sinabi niya nga, hindi nga sumipot si Lipgram kay Apex nung hinarap siya dati doon. So yun. Parang na supalpal niya lang doon si Lipgram. Para sa akin, round 1, bigay ko to kay Ban. Sobrang dikit lang. Panoorin natin round 2. Yo, check! Yo! Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-saktong may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Eberede, bateri yung ice mo, Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa, para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubo siya. Hindi ko kilala yung Peñalosa, pero mukhang, ano ba, boxingero ba yun? Hindi ko sure. Pero mukhang ganun nga yung nire-reference ni Lipgram. Minamak agad ni Lipgram yung pag-wordplay ni Ban, tsaka yung accent niya. Kasi nga, ano to, si Ban Bisaya. Mga kapwa, para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubo siya, mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink-green. Minsan orange. Camouflage. Yung sapatos, Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinusion doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots. Leopards! Yung amo mo, duling! Leo, John Leo. Yun yung parang enigma nila sa ano, sa Rapolo o sa Battle League nila sa ano, sa Visayas. Yung itsura pa pang combat, yung pormahan, lats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max. Tangina, ito ba yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Luning ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, pis yung paparating na Lipgram ang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung bara di pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na akong magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Hindi ko alam yung Disney Looney sa Donggalo na nireference niya rin yung ano, yung kid. Pero yung underdog ta Cesar Milan, gets ko siya. Si Cesar Milan kasi ano siya, parang may show siya. Ano siya, dog whisperer. So, yun. Yun siya in-reference doon ni Lipgram. Tapos, ano pa ba? Medyo nakalimutan ko agad Isa pa. Underdog. Si Kairam, pinsang ko yan. Ayun, na-address niya rin yung ano, yung sinabi niya kasi ni Ban nung round 1 niya na kalaban niya si Aubrey, tas kalaban niya si Kairam, mga tropa nga ni Lipgram to. Tas ito, sinasabi nga ni Lipgram na dahil hindi na tropa yung kalaban, parang mag-all out na siya. Kaya yung na-interpret ko dito Ngayon, tapos na ako magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka-trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami. Yun nga yung sinasabi na, or nakikita ko rin sa post na sa break it down ni Looney, parang hindi niya masyadong natitripan yung mga bars ni Ban.
Yun nga, tapos nakita ko sa mga interview parang si Ban naka-apekto raw yun sa kanya, lalo na hindi pa tapos yung Isa Buhay tournament, tapos ganun yung mapapanood or maririnig niya kay Looney dun sa Break It Down. Syempre yung tingin daw ng crowd, tingin ng mga tao sa kanya bababa dahil nga na point out ni Looney yung mga ano niya, yung mga parang mga flaws niya, ganun. So, yun yung na ano ni Lipcram dito, yung hindi siya trip ni Looney. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. TPC, ito yung panahon na nag-aaway si TPC, yung influencer, tsaka si Pio Balbuena ba yun? Siya yung may-ari ng Tambay Cup. Yung na-reference dito ni Lipcram. Di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Puta, nakaka-elids daw kaya siya nasa semis, wow. Eh, yung nag-step up mong performance, body bag sa Break It Down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng pabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Yan yung nagsimula, yung linya na yun, nagsimula yun sa laban ni Lipcram tsaka MZite ba yun, nung Isa Buhay finals dati. Yun yung kasagsagan nung may issue si Lipcram kila Looney. Tapos parang yun yung siningit niya sa round 1 niya ba yun? Yung nagsusorry siya, humingi siya ng dispensa kay Marlon, kung tinatanong niya kung proud ba siya sa narating niya na nayon. Inulit niya rito. Kaya narating ko na nayon. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy na hinugat na bulok at yung katas dumaloy sa aking ugat, kaya naman mas lumakas tong maoy. Galing no, parang nagbabalikan sila. Si Ban nung round 1 niya sinabi niya yung prutas nga, may kinain siyang prutas yung kaya niya ni-reference si Luffy sa One Piece, Sun God Nika. Tapos ito sinabi rito ni Lipcram no, kaya kung meron kang sinumpaang prutas. So nagbabalikan sila. Ito pa yung tinatawag nyo na Dark Horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay, at kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. Lakas nun. Kung nabuhay ka sa prutas, kasi nga fruit vendor si Ban, uuwi kang lantang gulay. Kaya parang paralisado, no? Solid. O maglibat ka na ng Looney Angle. Alam kong may ginawa kang pre-mid gaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa Break It Down. Hinarangan niya na agad yun kung may sakaling pre-med si Ban about sa mga sa mga Break It Down angles ng kalaban. Eh ano rin, magandang strategy rin yun, yung pinangunahan na ng Lipcram. So yun, ang ganda rin ng ender pa rin dito ni Lipcram, no? Ang ganda nga nung parang nagbabalikan sila ng mga bato. So kumbaga, naiisip na nila kagad yung tumatama yung mga angle na naiisip nila na gagamitin against sa kanila. Lakas din ang round 2 rito ni Lipcram. Paborito. Yun, yung hindi trip ni Looney si Ban. So, ganun nga, may inano agad ni Lipcram dito, biniring up niya yun. And then, ano pa ba? Yun pa rin, yung pagkapanalo rin yun ni Ban eh. Yung pag sinuri mo talaga, yung parang hindi nga raw siya dapat nanalo kay Cripply. Pangtambay daw yung sulat niya. Yung mga ibang references lang ni Lipcram di masyadong hiniyawan. Siguro hindi, kasi medyo may konting kababawan. Lalo na yung mga umpisa, yung mga nilait niya yung accent tsaka wordplay ni Ban. Medyo nagiging ano na rin kasi yung Bisaya jokes, gamit na. So yun, yun lang yung tingin kong medyo nagpahina ng konti sa round 2 ni Lipcram. Pero malakas pa rin round 2 niya. Yung Bisaya and accent jokes lang. Medyo gamit na. Kumbaga kung magaganon ka, yung talagang hahabaan mo na tuloy-tuloy eh. Pero yung kay Lipcram, hindi niya naman hinabaan na tuloy-tuloy eh. Panoorin natin round 2 ni Ban. Eh di ako magre-rebut.
Tayo na. Si John Leo daw, duling. Ha, yung tropa mo rin. Tangina, badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo, drip god. Enjoy lang si Van eh. Yung duling or banlag si Jonas yun, tropa ni Lipcram. Pinawian niya agad. Tapos si Drip God si Shernan kasi may mga pormahan ni Shernan na sumisikat sa mga memes. Drip God. Trejes Jejimon! Round the game! Grabe mang line back to si Lipcram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. Nestor Asaytono. Yun yung parang, yung rookie pa lang si Lipcram, yun yung sumikat niya na line kasi nga mali siya. Nelson yun eh. Yung basketball player. Tapos, eto, nagamit ni Van sa kanya. Pero may mga gumamit na rin nun about, against kay Lipcram. Nestor Armstrong, Neil Armstrong. Parang Nestor Armstrong. Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina. Ang lakas pa muna ng linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Ano yung sinabi niya nun? Change o chance na inis lang niya para mag-rhyme lang. Sa pa. Wala akong change. Top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Pwede pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang siniserve. Yan lang ang kaya ni Barok. Sapagkat mababa IQ, yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy, buong round ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Ganda nung ano dito ni Van, nung scheme niya, yung sa fast food, tas McDo. May konting kababawan lang kaya hindi masyadong nagre-react siguro yung crowd. Kasi ano na kagad eh, parang expected na yung McDo. Tas puro Mac yung mga nasa menu nga nila. Tas puro McDo yung sinuserve ni Lipcram. Tapos ano pa ba? Kung merong underdog effect, si Lipcram daw merong veterano effect, no? Yung kahit ganun lang yung style niya or lagi niyang pinapakita sa mga laban yung pangmamak, siya pa rin yung pinapanigan ng mga tao. In example niya yung laban ni Lipcram doon kay G-Clown, yung nag-costume si Lipcram ng clown. Oh, bias. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clownfish, pwede pa. Tangina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Yupito. Pabida, tapos clownfish. Finding? Nestor!
sa may binali, no? Si Finding Nemo, naging Finding Nestor. So, ano rin ni Ban yung train of thought. Yung sa fast food, sa McDo, tapos yung clown, kasi nga, di ba si Ronald McDonald, clown siya doon sa McDo. Tapos yung clownfish, tapos naglanding doon sa Nestor. Yung minamak din ni Ban yung line ni Lipcram na yon. Focus ka na lang sa trucks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane. Hala, kasi yung thoughts niya, van lang, nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Hindi siya nag-choke tapos nanalo ka. Baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi to mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching pagkalang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayo. Ganda nun. Kasi saktong sinabi ni Lipcram sa round 2 niya yun. Yung proud pa rin pala si Loon sa narating niya na nayon. Tapos, lalong napalakas yung, yung punchline ni Ban dahil dun. Kasi sinabi nga ni Lipcram yun eh. So kahit kailan daw hindi sasabihin ni Ban na hindi niya tatanungin si Loons kung proud ba siya sa narating niya na nayon, kagaya ng ginagawa ni Lipcram. Kahit di siya trip ni Looney. Dahil nga dun sa mga break it down na na sumikat na parang hindi trip ni Looney si Ban. Ganda nun. Sa pa. Tapos sinundan niya pa na, tapos sinet upan niya pa ng mga multi na na sunod-sunod din, sarap sa tenga, no? Yung ahon, yung mga multis niya, balik natin, ahon, Tagalog, partida pa nga yun. Sira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayo. Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3 hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang anggulo, iba't ibang atake. Aking banat, walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami kang makikita sa isang butas. Kinontra niya pa yung ender ni Lipcram na pag silip kalaban mo, mahanapan ka ng butas. Tapos ngayon sinabi ni Ban sa ender niya, kung magaling ka talagang sumilip, marami kang makikita ang angulo sa isang butas, no? Ang lakas, kung papakinggan ko yung round 2 ni Lipcram tsaka ni Ban, mas maraming tumatak na linya si Ban para sa akin. Yung scheme lang sa fast food na ni Ban, medyo predictable yung mga yun sa pagmamak nga ni Lipcram, McDo, for McFlurry, medyo naging laylay lang doon. Pero ang ganda nung naging punchline niya na kinain ko, minak niya rin yung line ni Lipcram about kay Nestor asa ito, yung Finding Nestor. Tapos yun nga, may veterano effect si Lipcram. Tapos ito, yung multis niya. Tapos yung pagsabi niya ng kahit kailan di ko tinanong si Looney kung proud ba siya sa narating ko na nayon. Mas lumakas dahil yun yung sinabi ni Lipcram sa round 2. Ayun, nagbabalikan lang sila dito. May mga sinasabi si Ban na na-address ni Lipcram. May nasasabi rin si Lipcram na na-address ni Ban. Mas naging effective lang yung kay Ban dito sa round 2. Para sa akin lamang pa rin dito si Ban sa round 2. Kay Lipcram malakas din round 2 niya. Pero yung umpisa lang yung minak niya yung accent tsaka wordplay ni Ban dahil nga sa pagiging Bisaya niya. Yun yung parang medyo hindi ko lang masyado natrepan dahil yun nga, gamit na parang hindi siya pang isa buhay yung material na dala niya nung first, yung intro niya ng round 2 eh. Pero malakas yung gitna padulo ni Lipcram doon.
Lalo na yung pag kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay, ganda nun. Pero para sa akin, dikit pa rin, pero kay Ban ako dito sa round 2. So yung parehas dikit lang eh. Pero kung pipili ako, kay Ban ako sa round 1 at 2. Pero siguro mga 0.5 lang. Panoorin natin round 3. Haba mag-set up! Butas. Ang haba mag-set up! Tangin na yun, ang haba mo mag-set up. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Okay na to. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit na para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yon. Tangina talaga na itong mga Bisaya eh, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo, Nen, ito yung sa Hunter x Hunter. Yun yung parang power scaling nila. Yung Nen or yung aura. Yun yung ginagamit nila para sa mga abilities nila. Galing, ganda ng wordplay na yun. Nen niya. Yung inilalight niya pa rin dito yung pagiging Bisaya ni Ban, no? Yung mga accent niya. Kagaya nung umpisa niya nung round 2, yun. Mas naglanding lang dito yung mga jokes ni Lipcram sa round 3 kesa dun sa round 2. nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo, huh? Ban yun? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy niyo lang yung hit. Engagement din yan. Nak na puta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina, engagement ang puta, tapos yung fanbase, kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Ganda nung yung scheme din dito ni Lipcram, yung about sa social media. Yan yung double meaning, committed, English Tagalog. Tapos, ano pa ba? Yun yung sa Meta, tapos yung hindi na raw nagtinda ng prutas si Ban dahil mas easy money yung mga gimmick niya na nakikisabit sa mga hype or sa mga social media. Ano pa ba?
Balik natin. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Engagement, yung magkakaring, tapos yung kanina may narinig ako, iba yung battle rap, dapat married to the game. Parang sinabi rin yun ni Ruffian kay GL dun sa previous review natin. So naulit lang dito ni Lipcram. Yun, ano pa ba yung mga naging references niya kanina? Nga ba kasi, yung kay John Leo, yung duling nga siya, so wala siyang klaro na vision, yung hero rin sa Marvel, Endgame, nasabi rin ni Lipcram. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok nyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Oo, sa imang bara, hindi nagbubuhos. Yun nga yung running joke kay Lipcram. Yung, nakalimutan ko sino nag-umpisa yun o sino nagkwento yung pag tumatay si Lipcram doon sa bahay ng tropa niya, hindi siya nagbubuhos. Janitor ka doon, di ba? Request ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw? May pride ako kahit papano. Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig na Pride, tas fried, no? Ba't siya makikiihaw? May fried siya. Dignidad, tsaka yung fried. Prito. Yun naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw? May pride ako kahit papano. Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit solidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to, legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Kung nasa Visayas ang best crowd, yun nga, kasi gubat daw yung sa Cebu raw yung best crowd eh. Nasa Luzon ang best MCs. Grabe yun. Di ka lang kung tapos na si Lipcram ha. Tingnan natin. AI is generating. Tim, with Monday Sidekick, AI is easy. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Ang ina mo, wag mong pupulasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tang ina mo. Tinapat yung mukha sa camera eh. Si Van di ano lang eh. Hinayaan lang eh. Mahanapan ka ng muta. Kupal. Yan, malakas na yung round 3 ni, dito, ni Lipcram dito. Yun nga, hindi ko lang masyadong natitripan yung mga niya. Yung, kumbaga hindi pang isa buhay na material yung pag nilalait niya yung yung accent or yung pagiging Bisaya ni Van, kasi nga feeling ko gamit na siya. Okay lang naman siyang gamitin, pero yung tipo na alam mo yun, yung sobrang lalakas talaga ng mga jokes mo dapat about doon. Pero yung kay Lipcram parang yung average lang na jokes. Tas yun nga, kumuha pa siya sa mga trending na sa Facebook, sa mga accent ng Bisaya, yung Joshua, Jonathan, Richard, mga nabasa na natin yun sa mga sa Facebook or sa mga posts eh. Ginamit lang din ni Lipcram dito. Pero ang lakas ng tatlong ender niya. Wala pa nga ng muta. Tsaka yung Ninya, ang ganda rin nun. Tapos ano pa ba? Yung sumasabit si Van dun sa mga hype ng social media, tas yung scheme niya about dun, yung mga meta, engagement, ring, committed, pa ba?
Malakas yung round 3 dito ni Lipcram. Tingnan natin kung mababawi ito ni Ban sa round 3 niya. Time na? Okay na. Ang ina. Meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya. Pride. Tol, yung fried. Fried. FP yun, pride mo. Ay, may fried ako kahit paano. Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ganun. Tanga-tanga ka pala eh. Tangina. Tanginang rebat yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game! Binigay na daw yung kampyonato kay Emzite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo, bay? Sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga magde-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay Emzite ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si Emzite dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Okay, angle naman dito ni Ban yung yung isa buhay run dati ni Lipcram, yung natalo siya kay Emzite sa finals. Tapos yung balita nun is binigay niya lang kay Emzite yung panalo. Kasi parang history yun eh, yung pag nanalo si Emzite nung time na yun. Champion sa tryouts, sa 2x2, tapos sa isa buhay. So yun yung sinasabi doon ni Lipcram. Parang pinanalo niya lang si Emzite. Ang sinasabi naman ni Ban, hindi totoo yun kasi nakailang sali na si Lipcram tapos ibibigay niya lang kay Emzite. Parang imposible na talagang talo talaga si Lipcram. Yun yung sinasabi rito ni Ban. So insulto raw kay Emzite yun na kung binigay lang ni Lipcram yung panalo na yun sa kanya. Ito daw magkakampyon, hala. Iba't sa kada moves tanga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Gigil na gigil. Ganda ng delivery niya doon, isa ba? Iba't sa kada moves tanga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angkin ko nahiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, deads, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala dahil sa lupet ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupet siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Poison yun ah. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo, ipakremate ka tapos half cook lang. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan,
Parang nanalo ng raffle ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta. Walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Medyo ano lang, lumaylay lang dito yung gitna ng round 3 ni Ban. Parang ito yung pinakamahina yung round para sa akin. Lakas na sa umpisa niya, yung silip niya about sa angle ng pagka-champion ni MZite ng isa buhay na pinatalo lang ni Lipcram. Tapos insulto raw yun kay MZite. Tapos hindi raw convincing na nagpatalo nga lang si Lipcram doon. Ganda na sana nun, kaso yung mga sumunod-sunod niyang jokes dito, medyo mabababaw na. So, kaya mas humina yung round 3 niya. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay, pag ganito na yung tablado, ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya ekis ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakatha. Ina yun ha, Eagle. Panoorin nyo kung magkampiyon ng Ganda, medyo dikit lang yung laban na yun. Para sa akin, umina round 3 ni Ban. Bigay ko yung kay Lipcram. Kay Lipcram malinis, consistent, malano. Yung di ko lang natripan lagi sa sa mga rounds ni Lipcram or sa pattern ng rounds niya. Round 2 at 3, napansin ko is yung nilait niya yung mga, yung Bisaya na gamit na, yung pag-wordplay, accent nila. Doon siya bumuo ng konting jokes na medyo mabababaw para sa akin. Hindi siya pang isa buhay na material na pampatay o pangkatay talaga ng ano. Kay Ban naman, may mga solid na haymaker siya nung round 1, Sun God Nika. Tapos yung round 2, yung kahit kailan di niya natanong si Looney sa narating niya na nayon. Yun yung tingin ko nagpanalo kay Ban ng round 1 at 2 para sa akin. Round 3, malinis kay Lipcram yun. Medyo lumaylay si Ban sa round 3. Tapos yung mga jokes niya hindi rin ganun ka solid. Yung umpisa lang yung malakas ng konti kay Ban doon sa round 3. Medyo dikit lang, sobrang dikit lang to laban na to. Pwedeng mapunta kay Ban, kay Lipcram, pero personally sa opinion ko kay Ban ako doon. Boto ko doon kay Ban. Nasa tripan ko talaga yung round 1 at 2 niya. Pero alam ko na yung panalo dito si Lipcram eh. So yun, syempre kanya-kanya naman preferences ng judges yan. Iba siguro pag live, no? Baka pag live sobrang mas effective tsaka mas malakas yung mga binitawan ni Lipcram pag narinig mo ng live. Pero ngayon pag pinapanood ko, mas nagustuhan ko yung material na dala ni Ban. Mas creative, yung mga angles, yung mga multis, yung rebut. Para sa akin lamang din si Ban sa rebut. Kay Lipcram naman, ganun pa rin yung style niya, yung mocking, tapos yung mga double meaning, yung mga schemes din, ganda rin. Tapos yun. So, boto ko dito si Ban. Ban, isa buhay, semifinals, mag-iayos best. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Advancing sa isa buhay finals, mag-iayos tayo lahat para kay Lipcram. 6-1. 6-1 pala yung boto, no? Panalo si Lipcram. So yun, baka nga iba kasi pag live. Pero para sa akin, si kay Ban ako dun. Yun lang. Check natin yung laban naman ni Katana tsaka ni Saint Ice na in-upload lang din. Hanggang sa muli, paalam!